Aabot sa 1,500 pamilya maapektuhan sa nakatakdang demolisyon ngayong umaga sa Road 10, Barangay NBBN sa Navotas. Bagamat may alok na relokasyon ng gobyerno para sa kanila, tutol dito ang ilang residente dahil masyado umanong malayo ang paglilipatan sa kanila. May news to go si Jay Sabale. Jay. City para naman sa road widening ng DPWH. Sinarado na ang parte ng Road 10 papuntang Navotas City mula sa Lapu-Lapu Street bilang paghahanda sa nakatakdang demolisyon sa Road 10 sa Navotas City. Nagtipon-tipon ng mga pulis, bumbero at demolition team sa kabilang side ng Lapu-Lapu Street habang ang mga residente naman na ayaw magsilikas ay nag-aabang nasa may kanto ng Old Fishport Street. Ayon sa kanila, matagal na silang nakatira rito at masyadong malayo ang relokasyon na binibigay. Mapapalayo raw sila sa kanilang mga trabaho, mga paaralan ng kanilang mga anak. Ang alok daw na relokasyon ng National Housing Authority o NHA ay may babayaran pa silang hulugan. Nasa 1,500 na pamilya at 600 na kabahayan ang maapektuhan ng naturang demolisyon. Ginit naman ng mga ayaw magsilikas na hindi nila nais ang isang violenteng demonstrasyon. Katunayan, ang gusto nilang gawin ay human chain. Meron din naman ilan na pumayag sa relokasyon at nag-self-demolish na ng kanilang mga gamit. Ano na raw ang magagawa nila kung gusto nang gamitin ng gobyerno ang lupa? Okay na sabi niyon, balat may malilipatan kami kasi wala. Wala tayong magagawa kasi pag sinaano ng gobyerno yan, wala tayong magagawa. Ay ano pong aming ihuhulog? Hulugan daw yun. Anong aming ibibigay doon? Wala namang kami nagtrabaho. Asawa ko yan, ganyan, kain tulog lang. Pag may nagbibigay, saka lang kami nakakapunta ng pagamutan. So yung nakikita nyo ngayon, yan yung parte ng demolition kung saan pumayag na yung mga residente rito at nag-self-demolish na ang karamihan sa kanila at nakipag-settle na sa NHA at pumayag pumunta sa may Pandi, sa may Bulacan kung saan nandun ang relokasyon na ibinibigay ng gobyerno. Samantala ito nakikita nyo naman, itong top cam na ito yung part ng Road 10 kung saan yung mga residente ay ayaw magsilikas at sabi nga nila maggagawin lamang nila ay human chain at hindi sila gagawa ng kahit anong mga violenting action upang ipakita lamang nila ang pagtutol sa pagpapaalis sa kanilang dito nga sa may Road 10. At yan muna ang latest mula dito sa Navotas City. Balik sa iyo, Hawi. So Jay, nabanggit mo na yung relocation site ay sa Pandi. Ito ba yung sa Bulacan? Tama yun, Hawi. Pandi, Bulacan nga. Doon sila binibigyan ng housing ng NHA. Hawi? Kasi madalas yung nagiging issue dito sa mga relocation na program, malayo nga doon sa kanilang mga hanap buhay. Yun din ang reklamo sa mga gustong ilipat doon. Ano? So ano ba yung mga hanap buhay ng mga tao dyan? Alam natin may malaking fish port dyan sa Navotas. So ang karamihan ba ng mga ililipat sana ay nagtatrabaho sa fish port? Tama yun, Hawi. Majority nga daw sa kanilang mga nakatira rito, ang kanilang hanap buhay ay sa fish port. Kung dito raw sila nakatira, nasa 90 pesos lamang daw balikan ang kanilang pamasahe. Samantalang pag nasa Pandi, Bulacan na nga daw sila, nasa 100 piso, one way pa lamang daw. Ito, no? Kaya ano na lamang daw ang matitira sa kanilang kinikita kung ganun nakalayo ang kanilang titirhan. Hawi? Kasi yun nga yung kulang daw dito sa mga relocation program. Kahit maayos naman daw yung mga tahanan at may utilities tulad ng tubig at kuryente, wala naman daw trabaho. So ano daw ang sinasabi ng pamahalaan sa kanila? Meron magkakaroon ba ng livelihood doon sa Pandi, doon sa lilipatan nilang lugar? Ideally, Hawi, meron sana ng livelihood program na ipamimigay sa kanila. Pero sabi rin ng mga government agencies nga, yung iba kasi talaga, ang nais nilang trabaho at ang nais nilang trabaho ay yung nakasanayan na nga nila. So mahirap din na magturo ng bago. Pero nasa sa kanila na lamang nga daw yun kung paano sila mag-a-adjust. Hawi? At bakit daw ililipat itong mga taong to? Bakit i-demolish yung kanilang bahay? Anong gagawing proyekto dyan sa lupa, dyan sa Navotas? Okay, ito kasing parte ng Road 10 na to sa Navotas City. Ito yung road widening ng DPWH sa lugar na ito. Kung natatandaan niyo, last year doon naman sa may bandang Tondo, doon yung tinanggal nila ng mga kabahayan para nga mas lumuwang ang kalsada rito at ito yung natirang parte. So inuunti-unti na nga ng DPWH itong buong Road 10 para nga sa road widening. Hawi?
Okay, yung nakikita namin kanina, nakita namin live video, parang may barikada. Na sino-sino yung mga yon? Lahat ba yon mga residente o may mga supporters din galing sa labas? Hawi, dun sa mga nakausap natin doon, hindi naman siya talaga barikada eh. Ang sabi nila to ay isang human chain. At karamihan daw sa kanila, mga residente. At meron din naman mga ibang supporters doon. Pero ang sinasabi nga nila, hindi sila gagawa ng kahit anong violenting action. Gusto lamang nilang ipakita ang kanilang pagtutol dito nga sa pagpapalikas sa kanila rito. Hawi? Okay, well, tawag nila human chain, hindi barikada. Pero ang nakikita natin na nakaharang sila sa kalsada. So ano ba yung balak nilang gawin kapag mag-advance itong mga demolition team? Haharangin nila nitong human chain na tinatawag nila? Yun nga, Hawi, ang sinasabi nila, no? Haharangan daw nila at hindi sila manggugulo. At wala naman tayo nakikitang bakal o kahoy na hawak-hawak nila. Bagkos mga banners lamang ito at karamihan din dun sa nasa human chain ay kababaihan. Hawi? Kumbaga, parang civil disobedience tactic. Kumbaga, hindi lang sila gagalaw at hindi sila lalaban din. Tama ba? Tama yun, Hawi. Okay, maraming salamat, Jay Sabale.